Hello, Katden lovers and Katden followers, sabay Mama Min, pinagbibintangan at may pasabog patungkol kay Catherine Bernardo. But For recognizing me again as one of the top taxpayers in the media personality group. Sadly, I won't be able to join for the tax campaign kick-off today due to prior work commitments, but I truly appreciate the recognition. Maraming salamat. Tila nagsilbing magandang ehemplo ang ilang artista dahil sa kanilang pagsusumikap na magbayad ng buwis. Ang mga nangunguna riyan ay sina Vice Ganda, Julia Barreto at Catherine Bernardo na kinilala mismo ng Bureau of Internal Revenue or BIR bilang top celebrity taxpayer of 2024. Ito ay sa pamamagitan ng naganap na tax campaign kick-off event sa Quezon City noong Martes ng March 4. At bilang once na nasabing recognition, inihayag nila ang kahalaga ng paggamit ng tax sa kabutihan. So, yun po siya, no? So, congratulations. So, nakakahulugan lang po na dahil sila yung pinaka top celebrity taxpayer, no? Ibig sabihin, very honest sila. Talagang dinideklara nila kung magkano kinikita nila, 'di ba? And eto pa, no, dahil usap-usapan pa rin po ngayon ng ilan sa mga netizen at ilan sa mga chismosa sa social media ang patungkol po dito sa usaping ito. Totoo daw ba na pinipigilan o pinagbabawalan ni Mami Min na kausapin si Daniel Padilla? Nag-post kasi ng isang open letter ang social media personality at tinaguri ang pambansang lalaking marites na si Sian Gasa para sa nanay ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo. Biruin ninyo sa kanya pong post, talagang pinamalanan niya yung mami ni Miss Catherine. Idinaan kasi ni Sian sa kanyang Facebook page ang mensaheng nais niyang iparting kay Mami Min kung saan nabanggit niya ang singer-songwriter na si Jake Cyrus. Mababasa sa FB status ni Sian, Mami Min Bernardo, nasa hustong edad na po yung anak mo, 28 years old na si Catherine. Alam niya na ang tama at mali. Bakit mo pinagbabawalang kausapin si DJ? Bakit mo po siya kinokontrol? Gusto mo po ang nagaya siya kay Jake Cyrus? Ang hugot pa ni Sian. Pahabol pa niya, ending yan, Mami, para kang nanay ni Sarah Geronimo na kontrabida sa buhay ng anak niya. Nagre-rebelde si Charis Pempenko nang dahil sa nanay niyang walang kwenta at puro lamang karir, pera. Bali yan, Mami Min, umayos ka bago pa mahuli ang lahat. Ang mensahe pa ni Sian sa nanay ni Kat. Nito lamang nagdaang linggo ay binuking ni Sian na nagkaisa daw di umano itong si Daniel Padilla at si Catherine, pero hindi siya sure kung may balikang nangyari dahil kinukumpirma pa raw niya ito. At sabi niya pa dito, kasabay nito nanawagan din siya kay Mami Min na wag basta-basta, no, nawagan si Mami Min patungkol dito. So hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po talaga tinitigilan ni Sian Gasa hanggang sa mapikon si Mama Min sa lahat ng kanyang mga pasaring towards Miss dito po sa usapin patungkol sa comeback or sa pagkakamabutihan di umano, no, nag-uusap na daw itong dalawa, pero itong si Mama Min daw ang kontrabida sa Katniel na bagay na talagang pinabulaanan po ng ilang mga netizen at mga malalapit kay Catherine Bernardo at kay Mama Min. Sa ngayon po, sa lahat po ng mga bintang na ipinupukol po kay Mama Min ay wala po siyang anything na isinagot or wala po siyang statement na inilabas sa social media towards Sian. Pero may napapabalita nga na parang ini-encourage itong si Mama Min na makipag-usap na sa isang abogado dahil pinamalanan na daw di umano ang nanay ni Catherine at tinukoy pa si Catherine Bernardo sa kanyang mga posts kasi malinaw po ito na ito po ay nag-under sa cyber libel case. So dahil po dito ay marami po talagang naiintriga kung ano nga bang magiging desisyon ni Mama Min kasi parang nananahimik po si Mama Min patungkol sa issue. When in fact, kung sakali naman po na totoo talagang pinagbabawalan niya si Catherine, eh wala naman po tayong pakialam doon dahil nanay niya naman yan, diba? At the same time, nakita ni Mama Min yung pinaka-moving or healing process nitong kanyang anak at kung paano naapektuhan si Catherine sa ginawa nga or doon po sa breakup sila ni Daniel Padilla. And I don't think na parang mag-iingay si Mama Min with regards to that dahil talagang napaka ano po nila yung proper, no, yung kanilang ginagawa kung paano nila sasagutin yung mga ganitong klase ng bintang sa social media. Kaya abangan natin
kung ano nga ba ang magiging aksyon ni Mama Min patungkol sa mga statement ni Sian Daza towards her. So, dahil dyan, magbasa tayo at mag-react tayo sa ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Miss Glorioso Silvano, sabi niya na daw, sabi ni Lolit, hindi niligawan ni Alden si Kat. Bakit sinabi ni Alden kay Lolit na hindi siya naligaw kay Kat? Baka sinabi ni Alden sa kanya, di wow. Actually po si Miss Lolit Solis kasi, ano rin yan parang nangugula lang din yan palabas. Sabi ni Miss Jaderish, Miss Dars, dati nanonood ako kay Christy Permin. Ngayon hindi nawala na ako ng gana kasi parang hindi na makatotohanan yung binabalita niya kasi dati puro nega siya kay Daniel. Ngayon naman sikat din. Hay, ayoko na manood dun kay Christy, which is true. Ngayon meron na naman siyang bago, 'di ba? Sinasabi niya na ano daw, ang gusto daw ni Katrina ay si Daniel Padilla pa rin. Yun yung kanyang binabalita. So, anyways, kaya natin siya kung yan talaga yung kanyang kasi ganyan din naman sinabi niya sa Kat din dati, sabi niya pa nga, ipapaputol niya ang kanyang mga kamay, diba? Sabi niya. Sabi ni Miss Melina Tamis, steady means used as a warning to someone, keep calm or take care, confident and safe. They don't feel insecure when one of them trying new things or advancing their career. That's what's the meaning of steady for me. If it is this word that Alden is emphasizing, it means, in short, they are dependable. Ayun. Ito naman yung isa sa mga point of view ni Ma'am Melina Tamisin. Pero alam nyo, nag-trend talaga yan sa exa niya. Pinag-usapan niya na parang ano ba ang tunay na meaning ng pagpo-post ni Mr. Alden Richards. Out of nowhere, sinabi niya that the status ng kanya ngayon is steady lang. Sabi ni Miss Wilma Lablasca, okay lang pumunta si Alden, Miss Tarets, kasi makaibigan din siya ni Alden. Okay lang na wag pag-isipan ng masama. Kasi ang ibang fans, grabe mag-isip. Okay lang dahil magkatrabaho sila. Isipin na lang ng salitang what you see is what you get. Sabi nga ni Alden, kaya tumigil ka na Christy Permin, basta ako Kat din forever. Yan, ito naman yung kanyang komento with regards to this, Kasi naman, alam niya naman kung sino lang yung nagbibigay ng mali siya sa pagpunta ni Alden Richards sa birthday ni Maine. Ang dami kasing mga, mga comments And sabi ni Miss Hilda Codilla, kahit gano'n nila sirain sa Alden at Kat, pero lahat ng endorsements nila, nakikita, love you Kat din. Sabi ni Miss Cleo, God bless you both, always Kathleen and Alden. Thank you so much sa inyo pong mga komento. And of course, di ba po matatapos yan? Yan po mismo ang, parang yun yung kabayaran ng success pagkatapos ng successful na movie po nila. Eto na, sunod-sunod na yung mga issues, sunod-sunod na yung mga bintang, at sunod-sunod na ang mga bashers na lumalabas ngayon. Yung dating mga Kat din na mga showbiz insiders ay bumaligtad na. So, salamat po sa inyong komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!